Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isang karumal-dumal na krimen na nangyari last year 2023 sa Cebu, kung saan isang araw, isang misteryosong box ang namataan sa isang tabi ng daan na nangangamoy na at nilalangaw pa. Kung gusto nyo malaman, panoorin nyo ang video ito. Ito si Riamay Tocmo, isang dalaga na taga Davao del Norte. Nagpunta siya ng Cebu dahil binigyan siya ng offer ng kanyang kaibigan na nagngangalang Jewel Smith. Dahil sa offer na yon, ay lumipad si Riamay mula Davao sakay ng eroplano papuntang Cebu noong June 14, 2023. Matapos nun, agad ding nakapagtrabaho si Riamay sa isang bar at pansamantalang stay-in siya doon sa bar staff house bago siya lumipat ng boarding house kasama ang kanyang kaibigan na si Jewel Smith sa barangay Looc, Mandaue City, Cebu. Naging maayos naman ang lahat mula nung nakarating siya at nakapagtrabaho siya sa Cebu. Not until one day, si Riamay ay bigla na lang nawala. July 17, 2023, isang nangangamoy na malaking kahon ang nakita ng mga residente sa tabing daan ng Sitio-Mohon, Barangay Tisa, Cebu City. Isa sa nakakita ay isang security guard, ngunit di niya ito masyadong pinansin dahil akala niya ay baka nahulog lang na package mula sa delivery courier. Sa ding street sweeper ang nakakita dito, subalit di niya ito kayang buhatin dahil mabigat kaya patulong siya sa mga barangay tanod. At nung ito'y kanilang akmang buhatin ay medyo nabuka ang kahon at naging gulat nila na isang kamay ng tao ang nakita nila sa loob. Agad nilang inireport ito sa kanilang barangay at di na din pinatagal pa at tumawag ng mga pulis ang kapitan ng barangay Tesa na si Cap Ringo sa kanya. Pagkarating ng mga pulis, agad nila itong inimbestigahan at ayon sa mga salaysay ng mga pulis, ang katawan na nakita nila sa box ay bugbog ang muka at parang sinunog ng kung ano o di kaya ay binuhusan ng kemikal. Ang mga at kamay nito ay tinalian ng aluminum cables. Pero ding mga sugat-sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Nabistula bang inorture muna ito bago patayin? During that time, ang katawang natagpuan nila sa loob ng box ay hindi pa ma-identify ang pagkakakilanlan. All they know ay isa itong babae. July 18, 2023, na-identify nila ang pagkakakilanlan ng bangkay at yun nga, as we all expected, ito ay ang bangkay ni Riamay Tocmo, isang 19 years old na dalaga na taga Panabo City, Davao del Norte. Natukoy mismo ang pamilya at mga kaibigan ni Ria ang katawan dahil suot nito ang paborito nitong black shorts at ang kwintas na palagi niyang suot-suot. Sinabi din nila na ang pitaka at ang cellphone nito ay nawawala. Matapos ang 10 araw, lumutang ang cellphone ni Riamay at doon tinurn over sa Labangon Police Station. Ayon sa nag-turn over ng cellphone, binili niya lang daw ito sa isa pang lalaki malapit sa Carbon Public Market. Aniya, nakita niya daw ang litrato ni Riamay sa cellphone na kanya namang namukhaan na ito pala ang biktima na isinilid sa kahon sa Barangay Tesa. Wala ay nahagip sa CCTV ang nagbenta ng cellphone ay isang lalaki na may suot na kulay orange na t-shirt at ito na nga ang naging person of interest sa pagkamatay ni Riamay Tocmo. July 16, 2023, ayon sa kaibigan at mga nagbebenta sa karinderya na malapit sa boarding house ni Riamay, nahuli siyang nakita noong July 16 ng gabi. Isang CCTV footage ang lumutang kung saan si Riamay ay nakaangkas sa motor na minamaneho ng isang lalaki. Using this CCTV footage at nung isa pang CCTV footage sa Carbon Market, doon pa lang alam na natin kung sino ang salarin. Base sa mga CCTV footage na napanood nila nakuha sa Carbon Market, nakita nila ang hitsura ng nagbenta ng cellphone ni Riamay at posibleng na ito na din ang lalaki na nakamotor na sinakyan ni Riamay noon bago siya nawala. Naglabas ang Cebu City Police Office ng larawan ng suspect at nakilala ang taong ito na si Simeon Gabotero Jr. July 29, 2023, inaresto ng Guadalupe Police Station si Gabotero sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Dahil sa larawan na inilabas ng CCPO, agad nilang namukhaan si Gabotero. Upon his arrest, ay inamin niya na siya mismo ang nagbenta ng cellphone ni Riamay. Aniya, sinunod lang daw niya ang utos sa kanya ng kapitbahay niya na si Robert Gabison. Dagdag pa niya, nakita niya daw ang dalawa na nag-aaway at akma daw nitong sasakalin ni Gabison, si Riamay. Para makumpirma ng mga pulis ang claims nitong si Gabotero, hinahanap nila itong si Gabison na naaresto din ng mga kapulisan dahil sa ibang charge which is related to illegal drugs. Ako pati ng drugs, i-board ko ng drugs pero maging na ng pati ng babae, wako kalibutan na na, inusinti ko na. Noong
Nung inabak na si Gabison for questioning, iginit niyang hindi niya kilala si Ria May at hindi niya din kilala itong si Gabotero. Nagkandak ang mga polis ng DNA testing kay Gabotero at Gabison para malaman kung may posible bang koneksyon ang dalawa sa mga ebidensya na nakalap ng mga polis sa crime scene. Habang hinihintay ang resulta ng DNA, may isang taxi driver ang lumutang. Ang taxi driver na ito ay nakapanayam ng isang local radio station kung saan sinabi niya na meron daw siyang pasahero na medyo maliit na babae na merong mga tattoo at may dalang malaking box. Noong July 17, araw na nawala si Ria May. Dagdag pa ng taxi driver, may kasama di umano itong babae na isang tiklalang lalaki. Silang dalawa ay sumakay galing B. Rodriguez papuntang barangay Labangon. Sa description na sinabi ng taxi driver patungkol sa babae, ay naalarma itong si Jewel dahil parang indirect itong nilalarawan siya. Ang balisang si Jewel ay pumunta sa CCPO para linisin ang kanyang pangalan. 2 araw matapos ang panayam sa taxi driver kung saan somehow na nakonekta siya sa pagkamatay ni Ria May. Sinasabi niyang wala siyang alam sa pagkamatay ni Ria May at pinaninindigan niya ang kanyang sinabi before na huli niyang nakita si Ria May noong July 16, araw bago siya nawala. Tinanggal nila si Smith sa isa sa mga suspect dahil din naging cooperative ito at nananatili sa 2 tao ang atensyon ng mga pulis kina Gabotero at Gabison. Later on, merong nadagdag na mga ebidensya ang mga pulis na magpapatibay sa kaso at magpapatunay sa involvement ng isang suspect, in which this evidence ay matatanggal si Gabison as prime suspect. Ang ebidensya ay ang CCTV footage na nakita itong si Gabotero na lumabas ng kanyang inirerentahang bahay isang gabi kasama ang kanyang kapatid sa sitio Kabukalan, Barangay Guadalupe, kung saan sumakay sila ng motor na may kargang malaking box. Umamin din ang kanyang kapatid na nandoon siya nung nangyari ang krimen. Talagang huli na talaga. August 10, 2023, halos isang buwan matapos ang brutal at karumal-dumal na pagpatay kay Ria May, sinuko ni Gabotero ang kanyang sarili. Dahil na din siguro sa tibay ng mga ebidensya, baka naipit na siya at umamin na siya ang pumatay sa kaawa-awang ni Ria May. Ayon din sa CCPO, nagmatch din ang DNA ni Gabotero sa DNA na nasa kuko ni Ria May. Ano nga bang rason sa pagpatay ni Gabotero kay Ria May? Ang rason ay dahil sa selos. Base sa confession ni Gabotero, gabi noong July 16, pinasundo ni Gabotero si Ria May sa isang habal-habal driver papunta sa kanyang boarding house. That time, Ria was drunk. Nalaman ni Gabotero na marami pala itong kachat si Ria May at may nakita din siyang drugs sa bag ni Ria May, ngunit tinawanan lang siya nito. Dahil dito, nagalit si Gabotero at pinatay niya si Ria May. Naging magkasintahan pala itong si Gabotero at Ria May online bago pa si Ria May makapunta ng Cebu. Ayon pa din kay Gabotero, palagi daw niya itong pinapadalahan si Ria May ng pera dahil sabi sa kanya ni Ria May na daw ay estudyante pa lamang. Ang unang pagkikita nila ay yun din pala ang huli dahil pinatay niya itong si Ria May dahil sa galit at most of all, selos. Sa totoo lang, marami ang pasikot-sikot sa kasong ito kung susundan nyo ang updates ng mga pulis sa balita. Masyadong nakakalito. Maraming tao ang naging sangkot sa kaso pero sa huli lumabas pa din ang totoo. Yun lamang sa video natin ito mga katropa. Salamat sa inyong panonood. Peace. See you on my next video. Nga pala, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat nga pala dahil sa inyo, nakaabot tayo ng 1K subscriber. Peace.